Maroon. Halak. Uy, yung makakahinga. First, hawak ng kanyang ninang. Baby, ready ka na ba? Dito ka nagmana ng kaligaligan. Ano? Ano? Ay, Hello. Oh, mabait sa akin. Tinitingnan ka, oh. Baby. Di ba Papa Tony? Una, kailangan mong ihanda yung mga kailangan mo para maaabot mo na agad. O, di ba? Expert, isang buwan pa lang. Umiiri pa. Antayin mo muna siyang umire para mailabas niya lahat ng sama ng loob niya. Yan, wet wipes. Minsan ginagawa ko, hinahati ko yan kasi hindi ko naman naiikot eh. I-ready mo yung diaper. Ibuka mo na para maalala mo yung harap at likod. Tapos yung pang ano niya sa ilalim. Kasi may time na kapag binuksan mo yung diaper, bigla kang iihian or tataihan. Yan kayong ano. May technique daw, mas okay na iginigilid yung ano. Halimbawa, iaangat mo siya, dito mo siya aanohin, saka mo ipapasok. Yan na, iri-iri pa siya. Pink na pink. Ang kamay ng baby namin, ang Oo, daliri. haba din ng hairline. Oh. Para mabilis. Ayan. Open mo yung damit niya. Pag yan di ka inabot ng timer, patay ka. Muguwa kuchi piyu sumida. Green light, red light. Muguwa buji piyu sumida. Lalagyan mo nitong in a rush. By Tiny Buds. Ito nilalagay namin kapag may rashes. Hindi pa yan tapos. Tingnan mo naman yung kabit mo. Oo nga, wait lang, babalik lang natin to. Dalawang garter niya, yung nasa labas at nasa loob. Parang gaganunin mo lang para hindi siya sasabog, kaawas. Sa ulo ang hawak sa ilalim. Yung isang kamay sa ulo, yung isa sa bewang. Yeah. Hindi ako Maroon. Halak. Uy, yung makakahinga. Wait lang. Baka magpurupot pa yan, antayin no. So ayun, naging successful naman ang pagpapalit ng diaper ni baby. Taga Paranaque pala talaga si Ate Jelly. Doon siya nakatira kasi nandun yung asawa niya. Umuwi lang siya today kasi meron siyang check-up at para ma-meet na nga din ang aming baby Gia for the first time. At nung hapon naman nga ay nagkayayaan kami yung pumunta ng Walter Mart. Buti na lang malapit lang dito sa amin. Pamula sa bahay namin ay nilakad nga lang namin. Wala pang 5 minutes kasi malapit lang talaga. Nagpapabili din kasi ng maintenance na gamot si mama pero mamaya na natin babalikan. Isang buwan na nga ako nanganak pero mukha pa rin akong buntis. Dumiretso na nga muna kami dito sa blind massage kasi plano nga naming magpamasahe. Parang sister date na nga din namin to. Shout out kay Ate Niknik, sana next time tayong tatlo nang mag-date. Chinek ko nga muna kung merong bakante kasi nga minsan laging puno. At ang sabi nga ay bumalik na nga lang daw kami ng 6:30 kaya kumain na lang muna kami dito sa food court. Bumili nga ako nitong Turk shawarma kasi favorite ko talaga to. Buti na lang meron na nga din ito dito. Bale, si baby pala iniwan ko nga muna kay mama at nang maglola banding din muna sila. Si Ate Jelly naman ay umorder nga nitong siomay. At syempre kain-kain din naman ako't gutom na nga din ako ng mga time na to. Nakakapagod nga din pala kasi talaga magpa-breastfeed. Lagi kang gutom, lagi kang uhaw. Bihirang-bihira nga din ako makalabas kasi nga si baby ay laging gusto ikalapit ako. Pagka ganito namang nasa labas ako, yung utak ko naman laging na kay baby. Ganun nga siguro talaga kapag nanay ka na lalo't first time, no? Bago pala kami bumalik dun sa massage, ay bumili na muna kami ng gamot para kay mama. Diabetic kasi siya katulad nung tatay ko, kaya hindi talaga pwede mawawala ng gamot. Anyway, sabi dito blind massage, pero tinanong ko, dalawa lang daw yung talagang bulag doon. The rest is, hindi naman bulag. Nagpa-hand and foot reflexology kami at sulit talaga ang bayad. Ang sarap. At bago pala kami umuwi, ay bumili na nga ako ng mini cake para sa first month celebration ni baby bukas. And that's it for today. Jan, Nemit, Bye bye. See you on my next vlog.